Tinambakan nga po ng Phoenix Suns ang Toronto Raptors sa kanilang game kanina 120-98 kung saan eto at dito na sila bumawi sa kanilang nakakahiyang pagkatalo laban sa Milwaukee Bucks. Dito ipinakita ng Suns ang tunay na lakas ng lineup. Nagising rin naman ang kanilang mga players na hindi sila dapat magpakampante sa mga natitirang laro lalo pat may tsansa nga silang makahabol pa sa pang-anim na pwesto. Sa ngayon, 4 games ang kalamangan ng 4th seed, 5th seed at 6th seed na Houston Rockets, Denver Nuggets at Minnesota. Lahat ng mga ito merong undermanned o kulang na lineup kaya siguradong mahihirapan ang mga ito. Kaya pagkakataon ngayon Phoenix Suns na makaangat sa standings kung sakaling maipanalo nila ang mga natitirang laro. Meron na lang naman silang natitirang 10 games ngayon, sapat para mahabol ang mga teams na nasa itaas ng Western Conference. As of now, hindi pa rin nagbabalik si Dillon Brooks kaya kailangan magbuhat muli sina Jalen Green at syempre si Devin Booker. Samantala dito naman, kahit man nanalo ang Los Angeles Lakers sa kanilang last game laban sa Orlando Magic, hindi pa rin naman ito naging dahilan para itigil ng kanilang team ang reklamo sa naging officiating laro. Mismong si Coach JJ Redick na ang nagsabi napaka-awful nga daw na mga tawagan na rason bakit bigla na lang nawala ang kanilang kalamangan at momentum. Mabuti na lang nagawa pa rin naman nilang manalo. Maging si Lebron hindi rin naman natuwa sa ginawa ng mga referee lalo pa ang paggamit nga daw ng mga panibagong camera angle sa huling segundo ng 4th quarter. Ito nang subukan ng mga officials na gamitin muli ang bird eye view angle para lamang i-review ang out of bounds call sa last seconds ng laban. At inamin ni Lebron sawang-sawa na nga siya sa ginagawang ito ng mga referee since ginagamit lang naman ng mga ito ang ganitong mahiwagang camera sa Lakers at sa kanya, hindi sa ibang mga players at team. Kaya napapansin niya mas mahigpit talaga ang mga referee sa kanila kumpara sa ibang koponan. Sa kabilang banda, 3 linggo ang natitira bago matapos ang regular season dahil sa sunod-sunod na talo ng Golden State Warriors sa nakalipas na laro. Nakapako na nga sila sa pansampung pwesto sa Western Conference na merong record na 33 wins, 38 losses. Umabot na sa 10.5 games ang kalamangan sa kanila ng 6th seed na Minnesota. And since meron na lang natitirang 11 games ang Golden State, malabo na ngang makasecured pa sila ng pwesto sa playoffs. Buti na lang at medyo malayo pa rin naman ang agwat nila sa 11th seed na New Orleans Pelicans kaya malabong maungusan sila nito. Pero ayon sa ilang mga analyst, kahit ligtas ang Warriors sa pagbagsak, dadaan pa rin sa butas ng karayom. In fact, ang nag-iisang paraan ng Warriors para makasali sa playoffs kung mananalo sila sa play-in. Kailangan muna nga nila dito makipagsapalaran ng todo at kung gusto mo nilang mapadali ang pagpasok sa playoffs, kailangan ng kanilang team makaangat sa 8th seed bago matapos ang season upang kakailanganin na lang naman nila ng isang game plus magkaroon ng 2 beses na pagkakataon na kung sakaling mabaon sila sa 9 o 10, magiging do or die game agad ang kanilang first game.